Ang katotohanan po na nandito ang kamatayan sa mundo, nagpapakita po na ang kasalanan ay big deal sa Panginoong Hesukristo. Big deal in a sense na ito ay kanyang tinapos na sa krus. Pero sa mga tao, tila ito ay isa pa ring malaking big deal hanggang ngayon. Ayan pong malungkot. Dahil nandito pa rin po sa mundo yung mga panlilinlang ng Diablo. Nakakapasok pa rin po ang mga panlilinlang ng Diablo. Marami pong panlilinlang ang Diablo na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin. At ang masaklap po nito, yung mga ibang Kristiyano na hindi naman po malalim sa salita ng Panginoong Hesukristo, madali rin pong magoyo ng mga maling katuruan na atin pong na-adapt. Dahil lang po sa mga sabi-sabi, tradisyon, kaugalian, o mga bagay na nagsisirculate na mula nung pinanganak tayo. Ito po ay hindi po maikakailat, maitatanggi. Isa po dito ay ang paniniwala sa mga multo. Multo means, ito yung pag namatay daw ang tao, nandito pa rin po sa lupa yung tao, kinukuha yung mga bakas niya, at nag-i-stay dito ng 40 dias o 40 days. At after that, pupunta na raw po kung saan siya nakadestin tumungo. Malaki po itong kalokohan, kahibangan, at walang saysay. Wala pong batayan ng mga ganyan na paniniwala. Pero bakit nangyayari yung mga bagay na nakakatuwa? Mga bagay na hindi maipaliwanag ika. Alam po ninyo, nung namatay po ang aking grandmother sa side ng aking daddy, ang dad ko po ay nakaupo doon sa tabi ng aking grandma when she passed away. Wala po kami noon dahil may lakad po kami. At daddy ko po tinawag syempre bilang mother niya. Opo, kailangan pong pumunta ng daddy ko para, at least kung pumano man yung lola ko, nandun po ang daddy ko sa tabi. Okay. Nakita ng daddy ko yung pagpikit ng mata ng lola ko bago ito malagutan ng hininga, hindi po ba? Noong namatay na yung lola ko, alam niya, patay na, Patay na, iniiyakan na and all that. Lumingon ang daddy ko doon sa left side niya, and then, pag ganun niya, nandoon yung lola ko, nakatingin daw sa kanya. Talagang nakatingin, lola ko yun. Tinignan ng daddy ko, "You are not my mother. My mom passed away," sabi ng daddy ko. "Satan," sabi niya, "lumayas ka. Hindi mo ako malilin lang." Then umalis yung kung sino man yon. Diba? Kasi alam ng daddy ko, ang daddy ko Bible reader, believer ng Panginoong Jesus. Tagal na. Hindi siya malilin lang ng mga ganyan. Kaya sabi ko po, iba na talaga pa nagbabasa ka ng Biblia. Nasa Bible po kasi yung mga katotohanan na gustong iparating sa atin ng Panginoong Hesukristo. Maraming panlilin lang ang Diablo na gusto niyang isipin natin na yung mga namatay nating mahal sa buhay, sila pa rin yun na nandito pa rin sa lupa, kinukuha nga raw ika yung mga bakas, mga ganyan. Tapos, nag-i-stay ng 40 dias dito. At after that, pupunta raw sa destination kung saan man. Hindi po totoo yan. Ang pag namatay ang tao, pupunta agad dito sa kanyang destination. Whether heaven, kung tumanggap kay Jesus, at hell kung nireject si Jesus. At ito pa po dalawa lang po ang pupuntahan ng tao, wala pong in-between. Yung pinapurge daw doon yung mga kaluluwa, and then right after that, ipagdadasal daw dito, makakapunta. Kalokohan po yun. Unbiblical yun. Extra biblical pa. Diba? So, when you read the Bible, read it with its context and read it according as it is. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng sarili mong interpretasyon. You don't have to put your own interpretation on it dahil kawawa naman yung mga malilin lang mo rin. Kung yung sarili mong interpretation nilagay mo sa Bible without its context, ano na mangyayari sa mga pagpapahayagan mo pa ng salita ng Panginoon?
kung may mali kang paniwala, let the Bible interpret itself. Yan po yan. May proper hermeneutics po tayo. Meron tayong proper context. So, the Bible is the Bible. The word of the Lord Jesus Christ. Di ba? Ngayon, pag sabi ng Bible, patay na ang isang tao, di ba? Pag namatay ang isang tao, pupunta sa destination niya, yun po ang buong katotohanan doon. Okay? At marami pong ganyan. At meron pong isang kwento dati. Ako naniniwala po talaga ako dito. Pandilin lang po ito. As you remember the 1990 earthquake, maliit pa lang po ako noon. Malakas po yung lindol na yon, sabi ng marami. At you know what? Ang nangyari daw po doon, yung isang eskwelahan sa Cabanatuan ay nag-collapse. Hindi po ba? I'm not sure kung anong... Dito naman kasi sa Maynila, hindi naman tayo ganong... Naramdaman din daw di sa Maynila, pero hindi naman daw ganong kalakas, no? Pero yung Baguio, Cabanatuan, mostly diyan, yung part na yan, yan ang tinamaan daw. Ang nangyari, nag-collapse na yung building, maraming namatay na mga bata na nag-aaral. Ne? And then, nung rescue operation na, nagre-rescue sila ng mga bata kung meron pang mga bata roon. And then meron daw po itong batang ito na tumutulong tumutulong daw sa mga pag-rescue ng mga na-trap, no? Yun ang gusto kong isipin. Na-trap sa ilalim. Mahirap pong matrap dyan sa ilalim pag lindol. Kaya pinakamahirap ang lindol when it comes to disaster, no? At nung na-trap daw po sa ilalim itong mga batang ito, meron daw tumutulong doon na estudyante rin. Ang sabi rin nila, uy, buti, okay ka, nakaligtas ka, ganun-ganon. Tumulong-tulong daw siya. And then right after that, after ilang hours, nagkakwentuhan sila, uy, si ano tumutulong, si ganon, sinabi yung pangalan. Imposibleng mangyari yan, sabi nila, na tumutulong siya. Kasi, sabi nila, siya yung pinakaunang batang na-recover na patay na. Nangilabot daw sila, patay na. Sabi niya, ibig sabihin, patay na yung bata 3 hours ago. Di ba? Tapos nakita lang nila 1 hour ago tumutulong-tulong. Hindi pwedeng mangyari sapagkat yung na-recover na bangkay na unang-una, yun yung batang sinasabi niya tumutulong. Paano po nangyayari ito? Mga misteryong ito. Well, pag hindi ka mananampalataya, magugulantang ka. Pero ako naniniwala ako nangyari yun. Diablo ang gumagawa niyan. Ginaya niya yung anyo ng batang yon na tumutulong-tulong kunwari. Pero diablo yon para linlangin yung mga tao. Then right after that, no? Siyempre mababalita na sa news yan. Mababalita na sa mga usap-usapan yan. Marami raw mga kakatuwa na mga nangyari noon. At saka yung isang lolo na photographer, dito rin po nangyari sa Lindol-Lindol, no? Yung lolo, nagpo-photograph daw siya. Picture-picture. Itong picture-picture naman, yung picture-picture naman nila nung araw. Kodak-kodakan na yan. Hindi naman katulad nung kodak-kodakan natin ngayon na sa mga gadgets natin na napakadali. Dati you had to buy a film sa Fuji o sa Kodak mismo, no? Lalagay mo, ilo-load mo sa camera mo, then picture-picture ka. Ito talaga tinatawag itong litratista, yung matanda. May nakita raw siyang isang matanda na nakaupo doon. Matandang-matanda raw yung matanda, nakaupong ganon. Siguro dahil sa lindol nalulungkot yung matanda. So ang ginawa niya, tamang-tama, may building na nakukolapse, kinunan niya yung matanda. Ang nangyari daw, nung na-develop daw yung litrato, ang nandoon sa picture si Jesus Christ. Another story na talagang pinatutuhanan niya nung nabubuhay pa yung lola ko, sinasabi po niya sa amin. Totoo yun, sabi ng lola ko, na narinig yan doon. Nagsisirculate. That story was circulated during that time, sabi ng lola ko. So, may mga totoong nangyari. But, ang problema, sino yung nasa behind? Who's behind all of that? Satan himself. Ang sabi ng Bible, si Satanas, siya ang father of all lies. Di ba? Yun po. So, madami pong mga paraan ng diablo para linlangin ang mga tao.
Ngayon, ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pag namatay na ang isang tao, agad-agad pupunta ng langit kung tumanggap kay Jesus. At agad-agad din pupunta ng impyerno kung nireject si Jesus. Walang in-between na place. At lalong hindi po totoo yung nagiging multo, yung sinasabi po ng ilan na namatay yung bata, ay kinuha na siya ni Jesus para gawin siyang angel. It's not true. It's a big lie from the pit of hell, mga kaibigan at mga kababayan ko. Hindi po totoo yun. Huwag kayong maniniwala doon. Okay? Ang diablo, si Satanas, ay mapanlin lang. Sabi ng Bible, magmamasquerade si Satan as an angel of light. Ngayon, baka pag may nakita kayong bata na naggaganyan-ganyan dyan na parang angel of light yun Satanas pala yun. Mag-iingat po tayo. Read the Bible. Read the story of Jesus. Read the grace of Jesus. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Promise ko, marami pang mga multo, mga aswang, mga ganyang kwento rito sa channel natin na mai-enjoy nyo rin po in the coming days. So, thank you, and Jesus truly loves us all.